Part 3. Paglabas ng ladies' room ay inilabas niya ang cellphone mula sa bulsa para i-check ang oras. Muntik pa yung mahulog nang mabangga siya ng lalaking nakasalubong sa hallway. Buti na lang at nasalo niya agad. Nakalagpas na ito sa kanya. "Hey, careful!" Nagulat siya nang magsalita ito. Napalingon siya dahil pamilyar ang boses nito pero nakapasok na ito sa men's room. Napailing naman siya. Hindi naman siguro si boss yun. Siguradong ang sarap na ng tulog nun kasama ang nobya niya. Nainis tuloy siya nang maisip ang lalaking naging dahilan para makalimot siya kahit saglit. Pagdating sa counter ay humingi ulit siya ng maiinom kay Dave. "Hey, may pasok ka pa bukas. Gusto mo ihatid na kita? Mukhang mamaya pa uuwi si boss. Nakaduty ka kaya?" Saka high tolerance ito pagdating sa alcohol. Natatawang sabi niya kahit nahihilo na siya ng kaunti. Natawa rin ito. "Hanggang 1 AM lang kaya ako. May pasok din ako bukas." Maya-maya ay sabi nito, "Talaga? Ang sipag mo naman kung ganun." Kinindatan siya nito at matamis nang nginitian. "Ano pala ang trabaho mo?" Pagkuway tanong niya. "Hotelier." Anito at matamis nang umiti. "Oh, I see. I think we're close now. Are we? Wanna ride with me?" Tanong nito. Napatango naman siya sa unang sinabi nito. "Okay, tawagan ko lang si Zek. Ayokong kumatok at baka mabitin sila." Pabirong sabi niya na ikinatawa nito ng malakas. Nakuha naman nito ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos tawagan si Zek ay naupo na lang siya sa counter. Hindi na rin siya hinayaang uminom ng binata. Palingon-lingon lang siya sa lahat ng sulok ng bar. Pakiramdam niya kasi ay may nagmamasid sa kanya. Nang wala naman siyang napansing kakaiba, ay tumutok na lang siya sa ginagawa ni Dave. Hinintay niya na lang na matapos ang duty ni Dave. Sabay na silang naglakad mula sa counter. Marami pala ang nagpupuntahan dito. Habang naglalakad ay napalingon siya sa pinakasulok ng di sinasadyang may nahagip siya na mga matang nakatitig sa kanila. Si Carlo. Napaangat siya ng kilay. Kumibot naman ang mapupulang labi nito. So siya pala talaga ang nakasalubong ko kanina. Napapitlag siya ng tapikin ni Dave. Nginitian niya ito at nagpatuloy sa paglalakad. Pagdating sa parking lot ay mabilis na binuksan nito ang pintuan ng sasakyan nito. Inalalayan siya nitong makaupo. Sinuotan din siya nito ng seatbelt bago pumasok sa driver's seat. Napaka-gentleman naman. Tahimik lang siya habang nagmamaneho ito. Sinabi na rin niya ang address ng kondo niya. Wala nang oras para umuwi ng Valenzuela kaya sa kondo na siya magpapahatid. Panay ang tingin ni Dave sa kanya habang nasa biyahe. "Sleepy? Kung gusto mo ay matulog ka muna. Gigisingin na lang kita pag nakarating na tayo. Okay lang ba?" Tiningnan niya ito. "Yeah." Anito at ninitian siya sa kabinuksan ang stereo. Inayos niya ang sarili at pinikit ang mga mata kahit hindi pa inaantok at nahihilo lang siya. Parang gusto lang niyang matahimik kahit saglit. Pumailan lang ang Wonderful Tonight ni Eric Clapton kaya nakaramdam na siya ng antok. Maya-maya ay naramdaman na lang niyang may tumatapik sa kanya kaya napamulat siya. "We're here." Malumanay na sabi ni Dave. Napatingin siya sa labas. Nasa tapat na sila ng building na kinaroroonan ng kondo niya. "Hindi na kita mayayaya sa loob, Dave. Umaga na." Pabirong sabi niya. "May next time pa naman." Anitong nakangiti at tuluyan nang lumabas at binuksan ang pintuan sa side niya. Inalalayan siya nito. "Thank you, Dave, for the ride and it's nice to meet you." Sinserong sabi niya. "Welcome." "O, pasok na. Good night." Taboy naman ito sa kanya. Natawa tuloy siya sa ginawang pagtaboy nito. Tumalikod na rin siya papasok ng building. Kumaway siya rito bago pumasok at tumugon naman ito. Pagpasok ng kondo ay dumiretso agad siya sa kwarto at nahiga na. Ngayon lang talaga siya nakaramdam ng pagod. Wala sa sariling sinundan ni Carlo ang sinasakyan ng dalaga. Bigla kasing tumawag si Zek sa kanya kung may problema raw ba si Stella sa trabaho. Nanibago daw kasi ito dahil nagyayang magbar na hindi naman daw ginagawa ang bar hopping ever since. Curiosity brings him to jail lounge.
Iniwan niya muna ang nobya sa kondo niya. Kanina pang nagngingit-ngit ang kalooban niya habang nakikipagtawanan ito kay Dave. Yes. He knew Dave. Kaibigan niya rin ito. Kaya hindi na siya lumapit sa dalawa at nanatili na lang sa sulok ng bar nila. Isa siya sa may-ari ng bar. Si Zeke ang may pasimuno nun. Ito rin ang nagmamanage nito. Nagpa-part-time naman si Dave sa bar. Hindi niya rin pinangangalandakan sa lahat na isa rin siya sa may-ari. 5 silang co-owner ng JL Lounge. Busy rin sa family business ang ibang kaibigan niya. Ganon din siya. Almost 5 years niyang pinamahalaan ang nasimulan ng ama na negosyo sa Italy. Minsan lang siya umuwi ng Pilipinas dahil ang mga magulang niya lagi ang bumibisita roon. Napansin niyang tumigil ang sasakyan ni Dave pero walang lumabas. Gusto na sana niyang sugurin para tanungin kung bakit hindi pa bumababa si Stella. God, I hate this kind of feeling. Anya sa sarili. Panay ang suntok niya sa manibela niya. Tumagal pa ito ng 20 minutes bago bumukas ang pinto ng kotse ni Dave at nakangiti pa na lalo namang niyang ikinainis. Inalalayan nito ang dalaga sa paglabas ng sasakyan. Nakangiti rin ito. Nakita niyang kumaway pa ito kay Dave. So this is the feeling of being betrayed. Wait. Hindi naman sila Porke ba tinugon ni Stella ang halik niya ay meron ng matatawag na sila? Eh di ba siya nga iyong may nobya? Napahampas ulit siya sa manibela niya. He knows the real score between Stella and his brother. Kaya wala lang sa kanya nung binanggit ng ina na ipakakasal ang dalaga sa kapatid. Ayaw niya rin maging in-laws ang dalaga. Ang hindi siya sigurado ay ang score ni Dave at ng dalaga. Mukhang nagkakamabutihan na ito. Sa sobrang inis ay pinaharurot na niya ang sasakyan pabalik ng kondo. Mahimbing na ang tulog ng nobya pagdating niya. Siya naman ay hindi pa makatulog kaya uminom muna siya ng beer. Naguguluhan na siya sa sarili niya. Pilit niyang tinitimbang ang dalawang babae. Ngayon lang niya nakilala si Stella pero bakit gano'n na lang kung makaasta siya? Hindi siya ganito kay Lorraine. May tiwala siya rito. Ni hindi nga niya naisip na sundan ito pag umaalis o may kakatagpuin. Nakalimang beer yata siya. Sa sobrang pagod ay hindi na niya namalayang nakatulog na pala siya. Napadaing si Stella nang maramdaman ang sakit sa ulo niya. God. Nagsisisi tuloy siya kung bakit uminom pa. Mabilis na tinungo niya ang banyo at mabilis din na naligo. 6:30 pa lang naman. Magpapalate lang siya ng kaunti sa opisina. 7 na siya nang umalis at dumaan muna sa Jollibee saka nag-take out. Sinamahan niya ng macaroni soup at kape. Para siyang nakalutang sa ulap noong nasa elevator na siya. Dahil siguro sa galaw ng elevator at sa dami ng kasabay. Pagdating ng 15th floor ay kumaunti na lang ang sakay. Medyo nakahinga na rin siya ng maluwag. 3 floor na lang at makararating na rin siya. Nagpatiuna siya sa paglabas ng maramdamang parang nasusuka siya. Patakbo niyang tinungo ang desk para ilapag ang tinake out at dali-daling tinungo ang CR. Nasusuka talaga siya. Naglingunan ang mga babaeng ka-opisina niya nang makita siyang tumatakbo. Biglang nahawi ang hallway ng CR nang makitang nagmamadali siya papasok. Doon na niya tuluyang nilabas ang sama ng loob. Naabutan niya si Christine na naglalagay ng kolorete sa mukha. Nagulat naman ito sa nangyari sa kanya. What happened, girl? Tanong nito sabay hagod sa likod niya. Naparami ako ng inom. Hindi ko pala kaya, girl. Natawa naman ito sa sinabi niya. Hindi ka kasi nagyayaya kaya ganon. Sa sunod tawagan mo naman ako. Ayan tuloy. Pangungonsensya naman nito. Wala na siyang mailabas kaya naharap na niya si Christine. Friendly ito kaya masasabi niyang isa ito sa mga kaibigan niya sa kumpanya. Sige ba? Si Zeke lang kasi ang naisipan kong tawagan. Hindi naman uminom ang loko. Nandyan na ba si boss? Pagkway tanong niya. Naghilamos siya at nagpunas ng mukha para mabawasan ang pagkapula ng mukha niya. Wala pa yata. Wag mo na munang isipin yun. Pahinga ka muna sa pantry. Magkape ka para mabawasan yung hangover mo kahit hanggang 8. Sulsol nito sa kanya. Pero paglabas nila ng CR ay sakto namang dumating ang boss nila. Napangiwi si Christine. Seryosong seryoso kasi ang pagmumukha ng boss niya.
Ni hindi nga nag-response sa bati nila. Ang sungit. Bulong ni Christine sa kanya. Kasunod pala nito si Zek at may dalang food storage. What's that? Tanong niya nang inilapag nito iyon sa table niya. Galing kay Dave yan. Dinaan niya kanina. Para daw sa hangover mo. Ewan ba kung bakit ang lakas ng pagkakasabi nito. Bigla tuloy na palingon ang boss niya. Nakakunot ang noo. Nginitian naman ito ni Zek. Halatang nang asar. Sinakyan na lang niya ito. Ang sweet naman ni Dave. Hiningi niya rin ang number mo. Binigay ko na. Baka tawagan ka nun mamaya. Mas lalo namang nilakasan nito iyon nang papasok na ng opisina si Carlo. Binatukan niya ito nang sumara na ang pinto. Boses mo naman. Sabihin na naman yan ang aga ko na namang nakikipaglandian. Natawa lang ito. Mukhang bad trip yung future mo eh. Sabay halakhak nito. Napasipol naman si Christine na ikinalingon niya. Kaya pala. LQ kayo ate. Pang-asar din nito. Shut up. Bumalik na kayo sa pwesto nyo. Baling niya kay Christine. Ikaw. Bumalik ka na rin sa lungga mo. Sabay tulak sa kaibigan. Sumunod naman ito pero binato niya ito ng lapis nang kindatan siya nito. Napatakbo naman ito habang hindi maalis ang tawa. Napatingin siya sa pintong pinasukan ng boss. Anong problema kaya nun? Mabuti na rin siguro para hindi na siya umasa. Napatingin siya sa padala ni Dave. Bait naman talaga. Gentleman pa. Napahawak siya sa tiyan nang tumunog iyon. Nagugutom na siya. Tiningnan niya muna ang oras. 7:40 pa lang naman. Nagpaalam siya kay Christine at baka kasi hanapin siya ng boss. Binitbit niya ang pagkain at pumasok sa pantry nila. May naabutan pa siyang nag-almusal na ka-department. Pagkatapos kumain ay nag-toothbrush muna siya saka bumalik sa desk. Napansin niyang may nakadikit na sticky notes sa monitor niya. Tiningnan niya si Christine. Si boss ang nagdikit niyan. Anong sabi? Usyuso nito. Yung letter daw na pinapagawa niya. Sabi na lang niya. Binuksan niya ang computer at mabilis na nag-login. Sinend niya yon sa email nito pero wala pang 3 minuto ay tinawagan siya nito sa linya niya. I said dalhin mo rito. Print it. Iyon lang at binaba na. Oh. Napangiwi siya nang marinig ang malakas na boses sa kabilang linya. Dali-daling pinindot niya ang print command button at kinuha ang papel na lumabas sa printer. Pagpasok niya ay hindi niya ito nakita. Narinig niya ang pag-flush ng inidoro. Napatingin siya nang bumukas ang pintuan. Saglit na nagtama ang kanilang paningin at tinungo ng binata ang pantry na nasa loob nito. Paglabas nito ay may daladalang bowl na may lamang umuusok. Nilapag ng binata ang daladalang bowl sa may mesang napagitnaan ng couch. Doon niya lang napagtantong wonton mami ito. Nauna itong umupo. Sit. Malumanay na sabi nito. Napatingala ito sa kanya. What? Umusod ito at tinapik ang gilid na may space pa. Pinapaupo siya nito. Ang gulo naman ng lalaking ito. Kanina halos sigawan siya nito tapos ngayon naman ay okay na. Muntik na siyang mapasigaw nang hatakin siya nito. Napaupo tuloy siya sa mga hita nito. He chuckled. So you don't want to sit beside me because you like it here? Anito at ninuso ang kandungan. Kayo po kasi sir bigla na lang nang hahatak. Depensa niya. Mabilis na umalis siya sa kandungan nito at umupo sa tabi nito. Umusod siya ng kaunti para may space sa pagitan nila. Kainin mo yan. Pagkuay sabi nito. Po. Bingi ka ba o gusto mo lang subuan kita? Akma naman itong kukunin ang kutsara nang pigilan niya ito. Nilapag niya sa gilid ang daladalang papel at humigop ng sabaw. Sa susunod huwag kang uminom ng ganun karami. Malakas ang hangover nun. Nabigla pa siya sa sinabi nito. Tiningnan niya ito. I know you saw me last night. Tumango siya at kinuha ang tinidor para kumuha ng noodles. I'm sorry. Para po saan? Maang-maangang tanong niya. About kanina. Yung kanina lang ba? Gusto niya sanang isatinig. Okay lang po. Hindi ko lang po siguro naintindihan ang sulat mo.
Totoo naman. Para kasing reseta ng doktor ang sulat nito. I'm sorry. Hindi ko kasi alam ang sasabihin. Hindi ko masabing pumasok ka rito para kainin ang dala kong mainiit na sabaw. Napapakamot sa ulo nitong sabi. Ang cute naman nito. So ganito pala mahiya ang isang Carlo. Salamat po rito sir. Anya at pinagpatuloy ang pagkain. Humigop ulit siya ng sabaw at nagsubo siya ng siomay. Napatigil siya sa pagmuya ng siomay nang mapansing titig na titig ito sa kanya. Ngumiti pa ito. I think I like you Stella. Napanganga naman siya sa sinabi nito. Doon niya lang naalalang may nobya na ito. Pero mali po yan. May nobya na po kayo. Ayoko pong maging third party sir. Ang ganda-ganda po ng nobya nyo. Walang-wala ako sa kalingkingan niya. Sikat at mayaman pa. Binitiwan niya ang tinidor at akmang tatayo ng hawakan nito ang braso niya. I know but I like you. Hindi ba pwedeng gustuhin mo rin ako kahit may nobya ako? Parang nagmamakaawa nitong sabi. Mapakla siyang ngumiti at umiling-iling. Naririnig niyo po ba ang sinasabi niyo sir? Sa tingin mo po ba ay fair kay Ma'am Lorraine yan? God I admit that I am attracted to you. Pero mali ito. Hindi ko pinangarap maging kabit. Yun lang at hinawakan na niya ang kamay nito na nakahawak sa braso niya sa kapiniksiyon. Mabilis na lumabas siya mula sa opisina nito